Update sa ating mga alagang manoks. Ito na noon yung mga sisiw na iniwanan ko. Mixed na sila, hindi na sila pure Rhode Island Red, pero yung iba pure pa rin. At upgrade na sila ng Rhode Island Red at saka native. Mas matibay sa sakit. Pero mga sinasabi ng mga ibang vlogger, mas maganda raw yung pure kasi mas mahal. Yeah, nandun ako. Pero ang after natin na ngayon ay magpadami lang para marami tayong abasto, ulam o pamigay pag uwi natin ulit. Mabilis lang talaga magpadami kung halimbawa sa isang tandang o I would say yung isang inahin makapag-itlog ng 8 o mapisa niya 8 sa 10 inahin, 80 na manok na yon sa 3 months. Palagay mo 2 beses na lang na mangitlog ang manok sa isang taon. Meron ka ng kulang-kulang 150. Oh, maliit pa yun, conservative pa yung 150. Kaya kung sino yung mga malalawak ng lupain dyan sa Pinas, encourage ko kayo na mag-alaga ng manok at saka pato. Backyard lang, napakabilis dumami. At madami ang luto ng manok na masasarap. Kasi nga nung bata ko, sabi ko, ang dami naming manok, bakit yung mga kapitbahay namin, lalo sa Bangir, nauubos eh. Hanggang sa nagiging wild na sila, kailangan talaga patukain mo sila ng 2 beses, kahit konti lang, tapos ipagala mo na. Nang sa ganun, hindi sila maging wild o babalik-balik sila sa yung backyard. Kaya nag-ipon pa rin ako ng pure na Rhode Island Red kasi sayang yung kanilang breed. Paano malalaman na pure? Malalaki talaga. Lalo yung mga tandang malalaki. Kaso nga lang, nung last 2 years ago, nagpadami ako ng madaming Brahma. Naubos ang Brahma dahil sa isang pandemic. Buti na lang, nagkakahiwalay sila ng chicken pen. Ang naisip ko, para nang sa ganon, hindi magkakahalo yung kanilang breed o pagka nagkaroon ng disease, hindi lahat. Kaya, eto, meron din pa rin isa-isang manok dito sa loob ng pato. Nakakatuwa itong mga pato. Sipin mo kung itlog sila, average 10, 15, mapisa, halos 100%. Kaya ang sarap ng feeling pag nakakita ka ng ganitong kadami ng pato. Yung nga lang, medyo masakit sa bulsa. Kaya shout out sa'yo, tita-tita, dahil sumusunod ka sa mga advice ko sa'yo na konti lang, 110, hindi na 110 grams, kundi at least merong laman na 2 hanggang 3 butil ng mais. Pwede na yun. Tapos, dagdagan mo na lang ng mga gulay-gulay. Di, ang laking tipid. Masarap pa. Hanggat maaari nga, ayaw ko nang bigyan ng feeds. Dahil, wala naman akong nakitang pagbabago. Kasi nga, yung mga backyard na malilit na sa kapitbahay ko, hindi naman sila nagpapakain ng feeds. Wala nga. Kahit ni mais, wala. Buhay naman.
Kaya kaartihan lang na lagyan mo ng mga feeds. Masakit din ang face. 1,800 sa isang sako. Tapos, padala ng padala, wala namang kita. Dito kasi sa Amerika, yung isang pato, minsan may tawad na $30 hanggang $50 each yung malaking pato na lalaki. Talagang malaki siya. Sing laki niyang puti na to. Pag 2 years old na pala, talagang fully grown, fully barako. So, according to YouTube, nabubuhay daw ang pato mga 10 years plus pataas. Pero manok 2 years lang, humihina na ang pangitlog. Kaya mas madaming pato ang magpisa, mangitlog. Mas kukunti din ang sakit. Kaya ano kaya? Pato, manok. Iba kasi ang lasa ng tinulang pato. May tinulang pato ba? O Peking duck. Either Peking duck o adobo lang naman. Hindi kagaya ng manok, lechon, tinola. Ayan ang masarap. Tinulang manok sa tag-ulan. Tapos pato na adobo na may half pound na sili. 2x2 na. Katapat. Kaya itong 15 na bibi. In 3 months, pwede na yan. Pwede nang pinikpikan. Kaya I can't wait to go home. Sana mas maganda puro white. Kasi hindi ko matanggal yung nanay na may spot na black. Pero mas maganda kasi kung puro white. Para kunyari, sila ay mga Peking duck. Uwi kaya ako ng original na Peking duck na itlog. Tapos ipaupo ko. We'll see.